Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nang gumawa si Nikola Jokic ng halimaw na 56 points, 16 rebounds, 15 assists, and 2 blocks on 15 of 21 shooting sa field na performance. At kahit nga si Will Chamberlain ay hindi yan nagawa mga kaibigan, muling napag-uusapan ngayon ang kanyang pwesto sa all-time ranking at best centers of all time. At sa 20th century, kahit na nakaapat na championship at 3 finals MVP si Shaquille O'Neal, nilagay nga ng Bleacher Report si O'Neal sa third team habang si Joker naman ay nasa second team. Ganun pa man ay tama nga ba na kung magtatapos na ang career ni Jokic ngayon ay mas mataas na ang all-time ranking niya kay Shaquille O'Neal? Well, pag-usapan natin yan. Obviously lamang si Shaquille O'Neal sa championships. May 4 nga siya kumpara sa isa lamang ni Joker. Ganun pa man ang pang-counter nga dito ng mga fans si Jokic ay kung bibigyan mo din nga daw si Joker ng coach na tulad ni Phil Jackson at Pat Riley at bibigyan mo pa siya ng number 2 option o kaduo na Kobe Bryant at Dwayne Wade na bahagi ng top 3 best shooting guards of all time, kayang-kaya din nga daw ni Joker na maka-4 na championship o higit pa. Si Jokic nga daw ang ilang kampiyon na si Jamal Murray lamang ang second best player sa team. Isang player na magaling din naman ngunit hindi pa nagiging all-star o nagiging all-NBA team member. Isa pang argumento ay ang kanilang era. Si Shaquille O'Neal ay naglaro sa panahon kung saan madaming bigating big man, habang si Jokic naman ay naglalaro ngayon sa panahon na hindi na ganun kadami ang center. At least totoong center sa mata ng mga fans. Well, ang argumento naman dito ng mga fans si Jokic ay defensively mas challenging ngayon dahil kailangan nga daw ni Joker na dumipensa sa labas ng pinta, habang si Shaquille O'Neal naman ay hindi naman nalalagay noon sa mga pick and roll situations at hindi niya din kinakailangan na tumao sa mga player na may tira sa labas. Pareho nga silang may nakamatchup na 4-time Defensive Player of the Year winner kay Ben Wallace at Rudy Gobert. Si Shaq ay nahirapan nga sa mas maliit na Ben Wallace sa kanilang mga matchup, habang si Jokic naman ay binigyan pa lang nga ng 56 points, 16 rebounds and 15 assists si Rudy Gobert kahapon. Walang duda na napakalakas si Shaquille O'Neal noon, subalit ang isang common thing sa kanila ay pareho silang hindi ganun kahusay na individual defender. As a team defender ay disente naman sila, subalit kung one-on-one ay sakto lang nga ang galing nila mga kaibigan. Subalit bukod nga dito ay wala ng kahinaan si Jokic. May tira siya sa labas, swabe ang hook shot, may mid-range, floater, hindi injury prone, walang conditioning problem, hindi din problema ang free throws, pang greatest of all time ang level ng kanyang basketball IQ, at higit sa lahat ay gusto siyang kakampi ng kanyang mga teammates dahil wala nga siyang ego as a player. Hindi nga siya problematic superstar at nag-iisip ng puntos. Hindi ka mapapaisip na nagtatampo siya o na-damage ang kanyang ego. Kaya naman kung kayo ba ang tatanungin, kung si Jokic ba naglalaro sa era ni Shaquille O'Neal at siyang nasa Orlando Magic noon with Penny Hardaway, sa Lakers with Kobe Bryant at sa Miami Heat with Dwayne Wade, sa palagay nyo ba ay maaabot ni Jokic ang mga naabot ni Shaquille O'Neal? At kung si Shaq naman ang malalagay sa sitwasyon ni Jokic na walang kasama sa starting 5 na naging all-star the last few years, magagawa niya kayang magkampiyon at gawing contender ang Denver Nuggets?